Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1541 hanggang 1550. Hahaha. Sino ka? Hindi mo ba alam na kahit ang Hallmaster mo ay hindi nangangahas na magsalita ng mayabang sa amin? Kaya sino ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita sa amin ng ganito? Humalaklak ang Great Elder ng Dragon and Tiger Gang. Isa siyang level 4 warrior emperor at ang pangalan niya ay Anton. Pagkatapos niyang magsalita, ikinumpas niya ang kanyang kamay at inatake si Severin gamit ang isang spiritual energy beam. Ngumisi si Severin. Hindi siya naapektuhan ng spiritual energy beam. Gumanti siya ng pag-atake sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay upang lumikha ng isang spiritual energy beam na mas malaki kaysa sa kanyang kalaban. Sa loob lamang ng isang kisap mata, nagbanggaan ang mga spiritual energy beam at lumikha ng isang malakas na tunog. Pagkalipas ng isang segundo, madaling nawasak ang spiritual energy beam mula kay Anton. Samantala, ang spiritual energy beam ni Severin ay patuloy na sumugod sa Great Elder. Anong nangyari? Paano iyon naging posible? Nabigla sina Tiger at Dragon sa resulta. Mula sa pag-atake ni Severin, ligtas nilang maipapalagay na si Severin ay kahit papaano ay isang level 6 warrior emperor. Mabilis na lumipad si Tiger papunta sa kinaroroonan ng Great Elder at bumuo ng isang malaking pader gamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang pigilan ang sinag ng espiritual na enerhiya ni Severin. Bagamat gumana ito, nakaranas siya ng matinding presyon mula sa sinag ng espiritual na enerhiya. Ang pawis sa kanyang noo ay nagpapahiwatig kung gaano siya kalungkot ngayon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi nakakapagtaka na mayabang ka. Kinuha mo siya para tumulong. Sabi ni Tiger habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Lumapit si Anton at seryosong tumingin sa kanyang mukha. Hindi ko siya maalala na nakita ko na siya dati. Sa tingin ko hindi siya taga Littleton kundi taga ibang isla. Tumanggo si Tiger. Kilala nila ang bawat malalakas na mandirigma sa islang ito lalo na ang mga level 4 warrior emperor pataas. Mas marami tayong tao kaysa sa kanya at mayroon tayong 2 6-level warrior emperor. Hindi nila tayo kayang takutin. Lumaban tayo hanggang sa mamatay sila. Galit na tumingin si Dragon at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamao. Samantala, ibinalik ni Severin ang kanyang kamay para bunutin ang kanyang espada at ilagay ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Sa tingin ko kailangan kong patayin ang ilan sa mga taong nasa panig mo para mabawasan ang pinsalang nagawa kay Sushol. Sabi niya, may kumpiyansa. Hihihi. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong labanan ang napakaraming tao ng mag-isa? Masyado kang hambog. Tumawa si Dragon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao at sumuntok upang lumikha ng isang espiritual na dragon. Ginawa rin ito ng Tiger, isinigaw ang kanyang teknik sa pakikipaglaban. Tiger Crush ang teknik. Isang napakalaking tigre ang lumitaw at mukhang totoong-totoo na parang kayang talunin ang anumang nakaharang sa kanyang daan. Rose Petal Rain. Sigaw ni Severin. Ang teknik sa pakikipaglaban ng kanyang kalaban ay hindi siya naapektuhan. Matapos iwagayway ang kanyang kamay, lumitaw ang malalaking talulot ng rosas sa harap niya. Lumipad ang mga talulot ng rosas na iyon. Namangha ang lahat sa kanilang ganda. Napakagandang teknik sa pakikipaglaban. Lumabas na pinapanood ni Mina at ng malalakas na mandirigma mula sa kanyang pamilya ang laban mula sa malayo. Kahit hindi sila kasali sa laban, gusto talaga nilang makita ang laban. Hindi ko maisip kung gaano nakakatakot kung ang mga talulot ng rosas na ito ay may mataas na lakas sa pag-atake. Sinuri ko ang aking mga mata at tinansya na maaaring mayroong humigit kumulang 100 talulot. Ang mga talulot ng rosas na iyon ay nag-iwan ng malaking marka kay Deacon. Anong teknik sa pakikipaglaban ito? Ramdam ko ang mga alon sa mga talulot na iyon at napakalakas ng mga ito. Kumunat ang noo ni Tiger. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang kontrolin ang tigre. Dahil dito, umungal ang tigre at sumugod. Pumunta ka. Ikinumpas din ni Severin ang kanyang kamay. Pagkatapos ay lumipad ang mga talulot ng rosas sa kakaibang landas patungo sa kalaban. Mukhang napakabagal nito ngunit napakabilis ng pagtakbo. Sa loob ng 1 segundo, narating na nila ang kinaroroonan ng tigre.
Sugod. Itinaas ni Luke ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan. Nagsimula ang laban. Nagkaroon ng mga pagsabog kahit saan. Sumabog ang talulot ng rosas na parang naabot ang target nito. Matapos atakehin ang napakalaking tigre at dragon ng halos 4 o 5 talulot ng rosas bawat isa, nawala sila sa ere. Imposible ito. Ano ang antas ng kanyang pagkamit? Bakit parang wala lang sa kanya ang ating pag-atake? Sa sobrang takot ni Tiger, namutla ang kanyang mukha. Ang Tiger Crush ang teknik ang kanyang paborito at pinakamalakas na teknik sa pakikipaglaban. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong Nasus Iron ng talulot ng rosas ni Severin ng ganoon kadali. Ang kanyang pamamaraan sa pakikipaglaban ay hindi kasing simple ng nakikita. Marahil ang pamamaraang iyon ay isang pamamaraan na may antas ng araw. Hindi rin maganda ang hitsura ng dragon. Nang sandaling iyon, halos 40 hanggang 50 talulot ng rosas ang lumilipad patungo sa kanila. Umikot sila upang palibutan ang lahat ng miyembro ng Dragon and Tiger Gang. Kalokohan, napapaligiran tayo. Nang masira ang atake ni Anton ng mga talulot ng rosas, naisip niyang tumakas ngunit huli na ang lahat. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Second Elder gamit ang nanginginig na boses. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay dati. Oh my God! Napakalakas ng Supreme Leader. Natuwa ang lahat mula sa Sushol nang makita ang resulta. Alam nilang nanalo sila sa laban. Muling may mga pagsabog sa lahat ng dako. Dragon at Tigre, at ang mga Elder ay nagsimulang bumagsak mula sa langit ng isa-isa. Ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa pagsabog at patay na nang sila ay bumagsak sa langit. Mamatay. Mabangis na sigaw ni Sofia. Lumaban siya na parang isang mandirigma at napatay ang level 3 Warrior Emperor sa isang suntok lang. Wala akong ideya na ganito kalakas si Miss Sofia. Nagulat ang ilang elder mula sa Sushol nang masaksihan ang laban ni Sofia. Bagamat hindi kasing lakas ni Sheila at Dayan si Sofia, pinanatili nilang abala ang kanilang mga sarili sa pakikipaglaban sa mga taong kasing level nila. Tumakbo. Napahamak tayo. Patay na sina Dragon, Tiger at ang mga Elder. Nawalan ng gana ang lahat ng miyembro ng Dragon and Tiger Gang na lumaban pa at sinubukang tumakbo para sa kanilang buhay kahit alam nilang patay na ang kanilang mga pinuno ng gang at ang mga Elder. Hindi. Hindi pa ako handang mamatay. Itinapon ng mga miyembro ng Dragon and Tiger Gang ang kanilang mga baluti at armas. Ang ilan sa kanila ay mukhang nawalan ng pag-asa. Patayin ninyo silang lahat sa dahilang kung paano nila tayo binubuli noon. Naging isang killing machine si Luke. Sumugod siya sa karamihan at nagsimulang pumatay. Matagal na nilang pinipigilan ang kanilang mga nararamdaman. Hindi nagtagal ang laban. 20 minuto lang ang lumipas bago natapos ang laban. Ang Dragon and Tiger Gang ay hindi nagkaroon ng pagkakataong manalo, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Samantala, ang Sushol ay may halos 2 o 300 sugatan ngunit walang namatay. Hahaha. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Malakas na sumigaw ang mga miyembro at puno ng pananabik. Sige. Bilasan ninyo at linisin ang larangan ng digmaan. Hindi pa kailangang magmadali sa pagdiriwang. Masayang utos ng Great Elder ng Sushol. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap ilang araw pa lamang ang nakalipas. Sa katunayan, nag-aalala sila kung paano haharapin ang krisis upang maiwasan ang pagkawasak ng Dragon and Tiger Gang kahapon. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang laban na nagtagumpay at ang Dragon and Tiger Gang ang nawasak. Mabilis iyon. Talagang napakalakas nila. Ngumiti ang mga Carney habang hindi nila pinapansin ang buong laban. Maraming mandirigma sa paligid ang nakarinig ng labanan at nagsama-sama rin upang mapanood ang laban. Lahat sila ay nagulat sa resulta. Lalo na ang mga nakaintindi sa buong sitwasyon. Nang malaman nilang ito ay isang laban sa pagitan ng Dragon and Tiger Gang at ng Sushol, lahat sila ay same time na nanalangin para sa Sushol dahil inakala nilang matatalo ang Sushol. Ngunit, ang resulta ay labis na hindi inaasahan. Mabilis na nilinis ng Sushol ang larangan ng digmaan at tinipon ang mga samsam. Nang gabing iyon, sa wakas ay napagtanto ng ama ni Ruben na si Marco Gregory, na siyang pinuno ng mga Gregory, na parang may mali.
Tinawagan niya ang mga bodyguard na dapat sana'y magpoprotekta kay Ruben. Nasaan si Ruben? Bakit hindi ko siya nakita mula kahapon ng umaga? Galit na tanong ni Marco habang nakatitig sa mga bodyguard. Alam niya ang ginawa ni Ruben. Gayunpaman, unti-unting nagiging hindi na kontrolado ang mga bagay-bagay dahil mas madalas nang binubuli ni Ruben ang mga tao kaysa dati. Isang araw, nagsimulang mag-alala si Marco, baka masaktan ni Ruben ang isang taong nang ahas na pumatay sa kanya kaya naging mahigpit siya kay Ruben ilang araw na ang nakalipas at pinigilan itong gumawa muli ng masama. Gayunpaman, hindi niya nakita si Ruben mula kahapon ng umaga. May masamang kutob siyang baka may nangyari. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sumimangot ng mariin. Sa katunayan, nagsisimula na ring mag-alala ang mga bodyguard na iyon. Alam nila kung saan at kung ano ang gagawin ni Ruben. Sa teorya, dapat ay nakabalik na si Ruben kagabi. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Ibig sabihin ay talagang may mali. Hindi hanggal na tao si Marco. Pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon ng mga bodyguard at may natuklasan siya. Julian. Tinawag niya ang isa sa mga bodyguard. Mabilis na lumapit si Julian ngunit sa sobrang takot ay nanghina ang kanyang mga binti. Sir, nagbakasyon si Mr. Ruben. Umismid si Marco. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon na sabihin sa akin ang totoo o papatayin ko kayo. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko kilala ang sarili kong anak? Kailan pa siya naging mahilig magbakasyon? Sabihin ninyo sa akin ang totoo ngayon. Lumuhad si Julian sa sahig at sumagot ng may takot. Sir, huwag po ninyo akong patayin. Lumabas si Mr. Ruben kasama si Mr. Maximus. May isang rogue fighter na may kasamang 3 magagandang babae. Lumilipad sila palayo sa lungsod at nakita sila ni Mr. Ruben. Nakatingin ang kanyang mga mata sa mga babaeng iyon kaya pinasundan niya sila sa amin. Kahapon ng umaga, nagsama siya ng ilang malalakas na mandirigma at kasama si Mr. Maximus. Naikuyom ni Marco ang kanyang kamao sa galit. Bastos talaga ang batang ito. Bakit hindi siya magbago? Maaga o huli, mamamatay siya dahil sa babae. Malinaw na napagtanto niyang lumabas na naman si Ruben para gumawa ng masasamang bagay. Gayunpaman, hindi niya iniisip na namatay na ang kanyang anak. Batay sa sinabi ni Julian, may sinundan na rogue figure lamang si Ruben kaya hindi niya inisip na magiging ganoon kaseryoso ito. Naroon din ang ina ni Ruben, si Roxanne. Bata pa si Ruben. Normal lang na medyo makulat siya. Huwag kang magalit. Kapag nagsawa na siya, titigil din siya kalaunan. Tinitigan siya ni Marco at sinabing, ikaw ang dahilan kung bakit siya ganito. Pinalaki mo ang loob niya. Nahihiya si Roxanne nang umiti. Wala na akong magagawa sa kanya, di ba? Pagkatapos ay kumunot ang noo niya at nagpatuloy. Dapat ay nakabalik na sila ngayon kung umalis sila kahapon ng umaga. Kaya nasaan na kaya siya ngayon? Sumagot si Julian. Ma'am, ang 3 babaeng iyon ay talagang napakaganda. Mas maganda sila kaysa sa pinakamagandang babae sa Toastland. Siguro gusto ni Mr. Ruben na makasama sila ng mas matagal bago siya bumalik. Maaaring ganoon nga. Napakaganda talaga nila. Siguro nalaman ito ni Mr. Marco pero hindi niya napigilan ang tukso. Sa tingin ko babalik siya bukas. Sumagot ang isa pang bodyguard. Napalunok pa siya ng palihim nang maalala niya kung gaano kaganda sina Diane, Sheila, at Sofia. Sige. Gusto lang naming malaman kung nasaan siya. Iyon lang ang mahalaga. Hindi naisip ni Roxanne na maaaring maging problema ito at hinayaan na lang niyang umalis ang mga bodyguard. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Marco. Medyo nag-aalala lang ako na baka may nangyari sa kanila kaya hindi pa sila nakakabalik. Mga tusong mandirigma lang yan. Ano ang dapat ipag-alala? Isa pa, kasama niya si Maximus. Sisiguraduhin niyang ligtas ang anak mo. Pwede ba tumigil ka na sa pagiging mapaghinala buong araw? Walang sino man sa Draco Heaven Island ang may lakas ng loob na patayin siya. Sabi ni Roxanne. Tanong ni Marco. Paano kung may makasalubong siyang mga taong walang pakialam? Walang malakas na mandirigma na kasama niya para protektahan siya. Ano ang gagawin mo kung mapatay siya? Kahit na makapaghiganti ka para sa kanya, hindi na siya mabubuhay. Matapos marinig iyon,
Sumama ang loob ni Roxanne at mukhang napakasama. Huwag kang mag-alala. Kasama niya si Maximus, di ba? Ano ang kinatatakutan mo? Huwag kang mag-alala. Babalik siya bukas. Sa gabi ring iyon ng laban, tinipon ni Luke sina Severin, Sofia, Diane, at Sheila para ipasa sa kanila ang mga samsam na bagay. Hindi interesado si Severin sa mga pamamaraan ng labanan, mga armas o pamamaraan ng pagkamit. Sinabihan niya si Luke na ibigay ang mga ito sa mga miyembro at ibigay lamang ang mga espiritual na halamang gamot na angkop para sa alchemy. Pagkatapos ipamahagi ang mga nakaw na bagay, lahat ay nasa masayang mood at gustong ipagdiwang ang tagumpay. Kinabukasan, tinipon ni Severin si Luke at ang mga elder. Ito ay mga third-grade low-rank alchemical pills. Dapat makatulong ito sa inyo para mapataas ang inyong mga kakayahan. Kunin ninyo. Ibinigay niya ang mga alchemical pills. Ito talaga ay mga third-grade alchemical pills. Supreme Leader, bakit ang dami ninyong mahahalagang alchemical pills? Tiningnan ng Great Elder ang mga alchemical pills at lumunok. Hindi niya kailanman pinangarap na balang araw ay mabibigyan siya nito. Matagal na siyang nanatili bilang isang level 5 warrior emperor. Dahil sa alchemical pill na iyon, wala siyang naging problema sa pag-level up. Ngumiti si Sheila. Huwag kang mag-alala. Si Severin ay isang third-grade medium-rank alchemist. Kaya, hindi problema para sa kanya ang pagkakaroon ng mga alchemical pills na ito. Ang kailangan lang niya ay ang mga spiritual herbs at maaari niya itong gawing alchemical pills. Nasasabik ang lahat na marinig iyon dahil hindi pa nila narinig na may sino man na maaaring maging isang third-grade medium-rank alchemist noon. Gayunpaman, nakakita na sila ng isa gamit ang kanilang sariling mga mata ngayon at ang taong iyon ay ang kanilang supreme leader. Nang sandaling iyon, nagtanong si Severin. Mr. Luke, ano ang plano mo? Sumagot si Luke. Pupunta muna kami sa lungsod. Noong lumipat kami rito, marami pa ring mga negosyo ang hindi pa namin naaayos. Lalo na matapos nating talunin ang Dragon and Tiger Gang. Wala nang oras para sakupin ang kanilang mga negosyo kaya plano kong ibenta ito sa murang halaga. Tumanggo si Severin. Iyon din ang naiisip ko. Bilisan mo at ayusin mo sila para makalipat ka na sa South Link City kasama namin. Nagpatuloy sila sa kanilang diskusyon. Nang matapos ito, lumipad pabalik sa Littleton sina Severin, Diane, Sofia, at Sheila. Natakot siyang baka maistorbo ng mga Gregory ang mga Carney dahil pinatay nila si Ruben. Kaya, plano niyang manatili kasama ang mga Carney sa susunod na mga araw. Nang malaman ni Deacon na nasa pinatay ni Severin si Ruben, hindi niya maiwasang mag-alala. Kapag dumating si Severin ay sa kanya lang nalaman na wala siyang dapat ipag-alala. Noong hapon, hindi na makapaghintay pa si Marco. Tinipon niya ang mga elder. Ilang araw nang hindi bumabalik ang anak ko. Nag-aalala ako sa kanya. Base sa sinabi ni Julian, ang mga rogue figures na iyon ay nakatira sa mga Carney. Pumunta roon si Ruben para hanapin sila kaya gusto kong pumunta sa mga Carney ngayon at tanungin sila kung nasaan si Ruben. Kung maglalakas loob silang itago ang katotohanan, pupuksin ko ang mga Carney. Galit na sabi ni Marco. Mr. Marco, hindi ba kayo masyadong nag-aalala? Alam kong kasama ni Mr. Ruben si Maximus. Ano ang maaaring mangyari kay Mr. Ruben kapag naroon si Maximus para protektahan siya? Ipinahayag ni Marco ang kanyang mga alalahanin. Masama ang kutob ko nitong mga nakaraang araw, at sa tingin ko ay makabubuting abangan natin sila. Dapat ay nakabalik na sila kahapon o ngayong umaga sa pinakahuli. Ngunit hindi pa sila nakakabalik kahit alauna na ng hapon at iyan ang dahilan para ako ay mag-alala. Pagkatapos ay pumasok si Roxanne at ngumiti ng may mahinang pahiwatig. Sasama rin ako. Medyo sigurado akong walang nangyari kay Ruben, pero sumasang-ayon ako sa iyo nang sabihin mong medyo kakaiba para sa kanila na hindi pa sila nakabalik. Nagtataka ako kung gaano kaganda ang tatlong babae, at kung paano nila nagawang bihagan ang ating anak ng ganoon. Kung gayon, tipunin ang ating pinakamalakas na warrior emperor. Tiyak nakakabahan ang mga Carney kung ang ating pinakamalakas na mga lalaki ay lilito doon. Nagpasya si Marco pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip at tumanggo. Di nagtagal pagkatapos nito, si Marco,
kasama ang kanyang asawang si Roxanne at isang dosenang mandirigmang emperador, ay nagtungo sa Littleton. Wala pang 30 minuto, si Marco at ang kanyang mga kasama ay lumilipad na sa himpapawid sa ibabaw ng villa ng mga Carney. Habang nakatingin sa villa sa ibaba, malamig ang ngiti ni Marco habang tinatawag siya. Magpakita ka, Deacon. Hindi gaanong nagpakita ng paggalang si Marco sa mga Carney. Bilang isang level 8 warrior emperor, taglay niya ang lakas na burahin ang mga Carney mula sa Littleton ng mag-isa. Bukod pa rito, isinama niya ang buong pangkat ng mga kahangahangang mandirigman ng kanyang pamilya para sa pagbisitang iyon. Nag-init ang ulo ni Deacon nang marinig niya ang walang galang na tono ni Marco, lalo na't naroon din sina Severin at ang iba pa. Lumipad palabas si Deacon kasama ang mga sundalo ng mga Carney at agad na pamwesto sa harap ni Marco. Lumabas din si Severin. Sir, ang lalaking iyon at ang 3 babaeng iyon. Sila. Nasa Carney silang lahat. Hindi ba ibig sabihin yan? Si Julian, na isinama ni Marco upang tumulong sa pagtukoy ng mga tao, ay nakilala na ang grupo ni Severin bago pa man makapagsalita si Marco. Pagkatapos ay naging lubhang matamlay ang kanyang ekspresyon. Si Severin at ang kanyang 3 babae ay nasa Carney lahat, at ang sitwasyon ay tila isang masamang senyales para kay Ruben. Napakaganda nila. Hindi dapat ikagulat na nabighani sa kanila ang anak ko. Sabi ni Marco. Hindi niya maiwasang makaramdam ng mabilis na tibok ng puso habang iniisip kung gaano kahirap para sa sino man na labanan ang ganitong pang-aakit. Naisip niya na kahit siya ay maaaring maakit ng mga ito, lalo na ang kanyang anak, na noon pa man ay mahilig sa mga babae. Lumapit si Deacon at kinausap si Marco. Taga-Toastland ka, at nasa teritoryo ka rin ng mga Carney. Magpakita ka ng kaunting paggalang kapag nagsasalita ka. Napangisi si Marco. Ang paggalang ay dapat na makamit. Kung ang iyong antas ng tagumpay ay kapareho ng sa akin, maaari kong isaalang-alang ang pagiging magalang. Sa ngayon, wala akong nakikitang dahilan para magpakita ng paggalang na iyon. Ang matinding pananakot ni Marco ay nagdulot ng matinding galit kay Deacon, ngunit hindi na ito nakasagot pa. Hindi na napigilan ni Roxanne ang sarili at nagmakaawa kay Deacon. Nasaan ang anak ko? Nasaan sina Maximus at ang iba pa? Walang pakialam na sagot ni Deacon. Wala akong ideya kung nasaan ang anak mo. Bakit mo itatanong sa akin kung hindi mo siya mahanap? Hindi ako ang may kasalanan sa kanya. Sinadya ni Deacon na itaas ang boses, na nakakuha ng atensyon ng mga nakasaksi sa Littleton na sabik na masaksihan ang nagaganap na drama. May pagkadismaya sa mukha ni Roxanne habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag mo akong paglaruan. Anak ko. Anak ko. Naramdaman niyang mahirap pag-usapan ang mga ginawa ng kanyang anak, lalo na sa publiko. May banayad ng ngiti si Severin habang lumapit at sinabing, ano ang tila problema ng anak mo, madam? Bakit mo hinahanap ang mga Carney kung nawawala ang anak mo? Hindi pa namin siya nakikilala noon. Imposible. Naikuyom ni Marco ang kanyang kamao at tinitigan si Severin. Galit siyang gumanti. Ikaw ang pumatay sa kanya, di ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Wala akong narinig mula sa kanya matapos siyang pumunta para hanapin ka at ang iyong 3 babae. Papatayin kita ng walang libing kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon. Tinalikuran ni Severin ang anumang pagkukunwaring panlilinlang at diretsyong tumugon. Kaya pala pinagnanasaan ng anak mo ang aking mga babae. Nakakalungkot na hindi siya sapat na malakas. Pinatay ko siya at ang kanyang mga kasamahan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Namula ang mukha ni Marco habang nakatitig ng mataman kay Severin. Hindi ka panipaniwala. Sino ang batang iyon? Gaano ba siya katapang napatayin si Ruben? Nako, ang gaganda ng mga babae niya. Hindi na ako nagulat na may gusto sa kanila si Ruben. Pero ibang klase ang tapang ng lalaking iyon para patayin si Ruben. Parang nagpapakamatay lang siya. Hihihi. Siguradong mamamatay siya. Kasama niya ang mga Carney, kaya siguradong maganda ang relasyon niya sa kanila. Nakakalungkot na masasangkot ang mga Carney dito kahit na inosente sila. Parang hindi pa sapat ang pagiging pabaya, pakiramdam ko ay medyo tanga siya. Maaaring hindi natuklasan ng mga Gregory kung sino ang salarin kung hindi siya umamin.
Ngayong nalaman na nila, himala na kung hindi nila siya papatayin. Nagtipon ang mga tao, at ang ilan ay lumipad pa sa langit para mas makita ang mas magandang tanawin. Ang mga pamilyang nasa mataas na uri ng Littleton, pati na rin ang pinakamalakas sa Sus Hall, ay pawang nasaksihan ang pangyayari. Karamihan sa mga manonood ay hindi masyadong optimistiko sa pagkakataon ni Severin at inaasahan na mamamatay siya. Gayunpaman, ang mga taga-Sus Hall ay tiwala sa sarili, na may mga ngiti habang nagpapakita ng matibay na pananampalataya sa kanilang Supreme Leader at sa kanyang mga asawa. Tumawa si Severin at nagtanong. Oo, ginawa ko. Hindi ako maaaring magsinungaling sa iyo, di ba? Ang pangalan mo ay Marco, tama ba? Pinatay ko ang anak mo dahil ginalit niya ako at sinubukang saktan ang mga babae ko. Iminumungkahi kong pag-isipan mo ang iyong posisyon at umatras kung mayroon kang sentido komon. Maaari kang sumama sa anak mo sa kabilang buhay kung gusto mong maghayganti para sa kanya. Ikaw na anak ng gago. Paano ka nang ahas na gumawa ng mga ganoong pagbabante pagkatapos mong patayin ang anak ko? Babalatan kita at pip-ay-repiresuhin pagkatapos kong patayin ka. Pahayag ni Roxanne, walang pigil ang kanyang galit. Ang kasalanan ng kanyang anak ay walang epekto sa kanyang pagmamahal dito, at sumabog ang kanyang emosyon nang malaman ang pagkamatay nito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at isang napakalakas na aura ang agad na bumalot sa kanila. Kunin mo ito. Namula ang mga mata ni Roxanne habang itinutulak niya ang dalawang kamao pasulong. Lumitaw ang dalawang napakalaking gansa na may espiritual na enerhiya, mabilis na sumugod patungo kay Severin. Mag-ingat ka, Severin. Ang babaeng ito ay may malaking kapangyarihan. Isa siyang level 7 Warrior Emperor. Babala ni Deacon, habang pinagmamasdan ang paparating na pag-atake ng may lumalaking pag-aalala. Nandilim ang kanyang mukha dahil sa pag-aalala habang nagbabala. Hindi na kailangang mag-alala. Nakangiting sagot ni Severin. Hinarap niya ang paparating na atake ng walang bahid ng pangamba at kinuyam lamang ang kanyang kamao para magpakawala ng suntok. Stonebreaker Fist. Isang napakalaking kamao ang lumitaw sa harap niya habang tinatawag niya ang pangalan ng teknik. Ang kanyang pag-atake ay naglabas ng isang nakakatakot na aura at sumugod ng diretso sa unahan na may malakas na bagzo ng hangin. Nakakakilabot ang momentum. Iyan ba ang tunay na Stonebreaker Fist, ang pinakasimpleng soil-grade low-rank combat technique? Ang pagpapahayag ni Severin ng kanyang teknik ay nag-iwan sa maraming tagamasid na hindi makapaniwala. Kung tutusin, ito ay malawakang itinuturing na pinakasimpleng pagsasanay sa mas mababang antas ng kakayahan. Karamihan sa mga nagsasanay ay karaniwang umiiwas sa mga ganitong teknik kapag naabot na nila ang mas mataas na antas. Gayunpaman, ang Stonebreaker Fist ni Severin ay nagpakita ng napakalaking kapangyarihan at momentum, na nagtulak sa mga manunood na magtanong kung ito nga ba ang parehong teknik. Ito nga ang Stonebreaker Fist, ngunit ang katotohanan na kaya niya itong gamitin ng may ganitong lakas ay nagmumungkahi ito na ang kanyang antas ng kakayahan ay higit na nakahihigit kay Roxanne. Isang matandang lalaking may uban ang buhok ang nagmumuni-muni habang hinahaplos ang kanyang balbas. Ang dalawang spiritual energy gansa ay mabilis na nalipol ng mas malaking kamao. Imposible yan. Ang teknik ko sa pakikipaglaban ay isang high-rank na sky-grade technique. Paano ito nadurog sa ilalim ng kanyang Stonebreaker Fist? Nabigla si Roxanne habang nanonood. Hindi niya maisip ang isang senaryo kung saan ang kanyang teknik sa pakikipaglaban ay matatalo ng Stonebreaker Fist. Honey, mag-ingat ka, tawag ni Marco. Habang nananatiling walang malay si Roxanne, ang natitirang enerhiya sa Stonebreaker Fist ni Severin ay sumugod patungo sa kanya sa isang kisap mata at bumungad sa kanya. Hindi. Napabalik sa realidad si Roxanne nang huli na. Bagamat hindi buong lakas ang Stonebreaker Fist, malakas itong tumama sa kanya at itinulak siya paatras. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang si Roxanne ay lumipad. Ilang daan ang lumipas, malakas siyang bumagsak sa lupa. Napuno ng kawalan ng paniniwala ang mga mata ni Roxanne at tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Honey! Sigaw ni Marco sa sakit habang lumilipad pababa. Lumuhad siya sa tabi ni Roxanne at mahigpit na niyakap ang mga kamay nito. Ayos ka lang ba? Namuo ang mga luha ni Marco.
May espesyal na lugar si Roxanne sa puso niya sa gitna ng 10 asawa nito. Ako. Sinubukan ni Roxanne na magsalita, ngunit kahit anong natitirang baga ng buhay ang kumawala sa kanyang katawan nang siya ay binawian ng buhay dahil sa kanyang mga pinsala. Mahal ko. Nang mapagtanto niyang patay na si Roxanne, napuno ng nagbabantang galit ang mga mata ni Marco. Tumangala siya at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Sa isang iglap, umakyat siya sa ere at sumigaw. Patayin niyo siya agad. Medyo nag-alala ang isa sa mga elder. Tinanong niya si Marco. Sir, ang kanyang. Wala kaming maitutulong kung guluhin natin ang isang taong kasing lakas niya. Napakalakas niya na kahit ang pinakasimpleng teknik ay walang kapantay. Hindi mo ba iniisip na mas malakas ang kakayahan niya kaysa sa iyo? Walang dapat ikatakot. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin ito susubukan. Ang lakas natin ay nasa ating bilang. Sagot ni Marco, na nilalamon na ng galit. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at itinoon ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga ito. Ngumisi si Severin nang makita niya ang kanilang patuloy na pagsuway. Sabik na tapusin ang labanan, hinugot niya ang isang espada at nilagyan ito ng espiritual na enerhiya. Ang espada ay naglabas ng isang matalas na sigaw habang ito ay bahagyang nanginginig, na nagpapadala ng hindi sinasadyang panginginig sa gulugad ng bawat nakakakita. Atakihin siya ng walang pag-aalinlangan. Papatayin ko ang sino mang magtatangkang tumakas. Determinado si Marco na ibigay ang lahat laban kay Severin. Kahit na may pinagsamang pamamaraan sa pakikipaglaban, ang Rose Petal Rain ni Severin ay nagpabagsak sa marami sa mga miyembro ng Gregory. Isa-isa silang bumagsak mula sa langit habang sila ay humihinga. Sino ang taong ito? Ang kanyang lakas ay nakakapang-ibabaw. Oo nga. Mahigit 100 mabibigat na mandirigmang emperador ang naharap ng walang kahirap-hirap. Huwag nating kalimutan na may ilang mga nasa level 5 at level 6 Warrior Emperor, kung saan si Marco ang pinakamalakas sa kanilang lahat sa level 8 Warrior Emperor. Hindi mo ba narinig? Ang Dragon and Tiger Gang ay naglaho ng magdamag dahil sa kanya. Nagkaroon ng ingay ng pag-uusap sa mga nanood. Marami sa kanila ang nagsimulang tumingin kay Severin ng may takot. Ang lakas mo ay kamangha-mangha, at ang husay mo sa pakikipaglaban ay hindi ka panipaniwala rin. Sinamantala ni Deacon ang pagkakataong makipag-usap kay Severin. Hihihi. Masyado kang mabait. Tugon ni Severin ng may hajijek. Bumaba si Sheila para kunin ang mga special ring mula sa mga napatay na mga lalaki. Sa kaibuturan, tuwang-tuwa si Deacon. Dahil naganap ang pangyayari sa paningin ng marami, ang balita ay agad nakakalat sa buong isla. Malapit nang marinig ng ibang mga aristokratang pamilya sa Littleton ang kanyang kaugnayan sa isang napakalakas na individual na epektibong maglalagay sa kanyang pamilya sa isang mas maimpluwensyang posisyon sa loob ng Littleton at maging sa buong isla. Iilan lamang ang maglalakas loob na pukawin siya. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, inutusan ni Mina ang mga bodyguard ng Carnies. Bakit kayo nakatayo dyan? Bilasan ninyo at linisin ang larangan ng digmaan para kay Mr. Severin. Itapon ninyo ang mga bangkay na ito sa dagat para makakain ang mga isda. Naiintindihan. Agad na sinamantala ng mga bodyguard ni Carnies ang pagkakataon upang makuha ang pabor ni Severin. Matapos patayin ang pinakamatinding individual ng mga Gregory, ang sinumang maswerteng nakaligtas ay matatakot at tatakas. Hindi na sila maabala ni Severin. Naghiwa-hiwalay ang mga tao habang si Severin at ang kanyang mga kasama ay pumunta sa bahay ng mga Gregory upang tingnan ang kanilang mga samsam. Bagamat maaaring hindi sila nakapatay ng maraming miyembro, ang mga napatay nila ay pawang malalakas, na nagbibigay sa kanila ng masaganang ani ng mga espiritual na halamang gamot. Mayroong ilang daang ganitong mga halaman, na halos 100 ay mga espiritual na halamang gamot na nasa 4th grade. Lalong nasiyahan si Severin doon. Nakaipon ako ng maraming espiritual na halamang gamot nitong nakaraang buwan. Kapag may librerag oras na ako, magtutuon ako sa pagpino ng mas maraming tableta para matulungan ang aming mga kasama sa Dracodeus Temple. Mabuti sana kung mapalakas nila ang kanilang pag-unlad sa loob ng ating limitadong panahon. Nag-isip-isip si Severin habang ginagamit ang kanyang mental na enerhiya para suriin ang mga espiritual na halamang gamot sa loob ng special ring.
Sa gabi, nanatiling masipag si Severin at inialay ang kanyang sarili sa pagpino ng tableta. Mas partikular, gumamit siya ng mga second grade high rank at third grade low rank na halamang gamot para makagawa ng malaking dami ng tableta. Kinabukasan, sabik na hinanap ni Sheila, Dayan, at ng iba pa si Severin. Hihihi. Nahuhulaan mo ba kung bakit kami nandito, honey? Mapaglarong tanong ni Dayan. Nakita ni Severin kung gaano sila kaganda ang pananamit at hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. Siyempre naman. Gusto ninyong lahat na galugarin ang mga kalapit na isla, di ba? Tara na. Mamamasyal ako kasama kayong lahat sa araw at gugugulin ko ang aking mga gabi sa pagtutuon ng pansin sa alchemy. Salamat, honey. Ang galing mo talaga. Sabi ni Sheila. Lumapit siya at agad na hinawakan ang braso ni Severin. Ngumiti si Severin at sinabing, ano kaya kung bumaba muna tayo para mag-almusal bago tayo magsimula sa ating paglilibot sa isla? Magandang pagkakataon din ito para maibsan ko ang stress. Sa sumunod na 3 araw, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang gabi-gabing alchemical na gawain habang nasisiyahan sa mga pamamasyal sa isla kasama ang kanyang magagandang babae. Pagkalipas ng 3 araw, matagumpay na naibenta ni Luke at ng kanyang mga kasamahan mula sa sushol ang kanilang mga ari-arian. Gayunpaman, ang ari-arian ay pangunahing ipinagpalit para sa iba't ibang espiritual na halamang gamot, dahil ang ordinaryong pera ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Sa wakas ay natapos na namin ang lahat, Supreme Leader. Paumanhin sa pagkaantala, sabi ni Luke habang nag-toast kay Severin. Ngumiti si Severin at sumagot. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin kami basta nakaupo lang at walang ginagawa. Sinamantala namin ang pagkakataong galugarin ang ilang magagandang tanawin. Medyo mabagal lumipad ang iyong mga tauhan, at nag-aalala ako na baka may naranasan kang potensyal na panganib sa daan. Mahalaga para sa amin na hintayin ang iyong pagdating bago umalis. Kailan tayo dapat kumilos, kung gayon? Mahigit sa 4,000 sa amin ang maglalakbay, at kakailanganin naming kumuha ng malaking bilang ng mga bahay para sa aming matutuluyan. Tanong ng Great Elder. Bago pa man makapagsalita si Severin, sinabi na sa kanila ni Sheila. Nagawa na ni Larry ang mga kinakailangang pagsasaayos para sa inyong kaiganhawahan. Pagdating ninyo, maaari na kayong lumipat sa inyong bagong tirahan. Napakaganda niyan. Bulalas ng elder ng may tuwa. Kinabukasan, sinimulan na ni Severin at ng kanyang mga kasama ang kanilang paglalakbay. Nang makalabas na ng lungsod, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang lumilipad na espada. Mabilis itong lumaki, at kalaunan ay nakapagkasya ng ilang libong tao bago lumipad. Nakakamangha ito. Anong uri ng espiritual na sandata ito, at paano ito lumaki ng ganito kalaki? Maraming tagamasid ang nabigla sa nakita. Bagamat nakakita na sila ng mga lumilipad na espada na maaaring lumaki ang laki, ang masaksihan ang isa na lumaki ng ganito kalaki ay ang unang pagkakataon para sa kanila. Walang alinlangan na ito ay isang tanda ng pambihirang kalidad ng espada.